Check, check, check. Eto na naman tayo. Bago lahat, cheers. Cheers, cheers. Ayun. Ayun, katatapos lang ng Vuelta Balentong 11. Ano pa masasabi ko? Pucha, maraming salamat sa inyong lahat ng mga nakasama, lahat ng sana nag-enjoy, nakapagsulit ng pinaggastosan nilang ticket. Sana lahat ng mga first timers, pucha, kumbaga naramdaman nyo yung iba pa rin pag live. At ayun, ito na tayo. At sana syempre madaig pa natin na sa year-ender natin sa mga susunod pang events at lahat. Ayun, medyo parang ilang araw lang to pagkatapos ng katatapos lang ng Vuelta Balentong 11, kaya medyo pagod-pagod pa. Pero andito na tayo ulit dahil susunod na ang Second Sight 13. Ito yung parang medyo nabanggit ko ata nung nakarang Enigma Machine. Pati yung onting yung sabi kong hindi ko pa pwedeng ipaliwanag yun, na-anunsyo na namin dun sa live event ng Vuelta Balentong, yung Second Sight 13 lineup, pati ang pagbabalik ng 2x2 2024 na may onting remix. Sa mga nagtataka kung bakit Second Sight ulit yung para sa akin parang ito nga yung pinaka-angkop na event theme, kumbaga para sa ganitong klaseng lineup. Kung yung mga hardcore fans na nasanay na sila na yung Second Sight talaga is yung pinakaunang event sa taon, bilang yun nga, parang nakikilala siya bilang parang introduction ng kung anong mangyayari sa taon na to ng liga. Parang ganun din ulit yung epekto nito dahil nga maraming mga bagong pasok. So kumbaga sa sobrang pag-usbong din ng ng bagong talento, mga bagong malulupit na sa pag-usbong nun, parang saktong-sakto talaga na may pangalawang Second Sight. Kumbaga ganito kaaga pa lang may introduction na kayo sa kung ano pang parating sa liga. At yun, syempre parang ang kulit din kasi every year naman, 'di ba? Siguro sa lahat naman ng bagay ito, hindi lang sa mundo ng battle rap, kundi kahit sa maraming profesyon na na every year, syempre parang siguro may hindi maniniwala sa iyo sa mga kaya mong gawin or kayang habulin na pangarap sa taon na yun. So every year, syempre parang laging may magsasabing ito na yung huling taon ng liga. Sasabihin nila ito na yung Tas ang karugtong pa naman nun is puro kasi mga bago, puro kasi mga hindi nakilala. Sa dinami-dami ng pwede mong i-consider na skills sa skill set ng isang battle MC, kung ano man yung kombinasyon nila nun, parang sumasapat para sa akin. Marami rin dyan na napipili ko na parang kumbaga na-anticipate ko na baka feeling ko ito magaling siya sa ganito, pero kapag maging ganito yung laro niya, hindi siya uubra sa So paano kaya niya makukuha yun? At kung hindi niya maipakita, parang 'di ba, parang hindi naman sa sorry na lang, 'di ba? Pero parang marami namang ibang marami ibang liga rin na sakto para makilala yung sarili, mahanap yung sariling style, mahinog talaga yung style at ma-improve lahat ng skill set. Tinitingnan ko, ina-analyze ko. Tapos kapag feeling ko parang kuyari kung i-breakdown ko kuyari kung saan sila magaling at saan sila hindi kasing galing. Tapos ina-anticipate ko na sa utak ko na kung gusto na itong lalong mabigyan ng laban, ito yung kailangan niyang i-improve. Ito yung kailangan na hindi ko sinasabi syempre sa kanila. Parang kailangan mahanap mo yun para sa sarili mo, diba? Tapos yun, pagdating sa 1 minutes battle, biglang yun, uy, pucha, galing pala, parang kaya niyang i-improve. Parang sa madaling panahon, pucha, parang na-improve niya kaagad to mula sa last battle niya na galing sa iba't ibang liga, di ba? Parang na-improve niya kaagad to. Sana tuloy-tuloy pa. Ganun.
Yun yung ano, yun yung mga ibang konsiderasyon para sa ano, sa galing sa tryouts. Tas yun kaya nagiging bagay talaga kasi yun nga sa ganitong introduction ng mga bagong talents. Dito rin manggagaling yung mga ano kumbaga every year rin siya nangyayari, every year na dinadoubt na parang hindi naman kilala yung mga MC na yan. Tas every year laging may bagong MC na nagiging idol nyo rin, nagiging household name, nagiging ano na, big name kung kailangan natin ano, tingnan sa ganun, imbis na enjoyin mo lang yung ano, no, yung level of art, no. So sa ganitong 2x2, dito manggagaling yung ano, yung mga susunod na abangan yun, mapa 1-on-1, mapa 2-on-2. Kumbaga, kung ano rin naman nung mga unang 2x2 nila ni Topper at ni Cripply, di ba, parang sigurado ako marami dyan na sino ba tong mga to? Ano ba to? Ba't puro bago yung nilalagay dito? Tapos, 'di ba? Although medyo walang kwenta rin yung dalawang yan kaya gets ko rin. Pero hindi, 'di ba? Pero yun nga, biglang ngayon hinahanap. Ang tagal, ba't walang laban si ano? Ba't ang tagal Topper sa ngayon hinahanap na yung mga battles nila pero marami dyan nagsimula talaga dun sa ganun, sa 2x2. Siguro marami pang ibang halimbawa. Kayo na mismo mag-point out. Kahit mismo ang Frus at Elvis, ang Shernan at Emzite, mga ganun, di ba? Parang mga hindi nyo rin pinapansin dati. Tapos dumaan sa ganun, nagkakaroon sila ng dagdag pagkakataon na makilala o tumatak dahil nga iba yung dynamics ng 2-on-2, iba yung magic niya. At yun. Kaya tingin ko bagay talaga at baka ganito na rin yung siguro syempre never say never pero baka ganito yung format talaga para sa 2x2, no? Parang mahirap na rin para yung mga mas nakakatandang MCs, syempre hindi pahirap yung practice times nila dahil ang dami ng ganap, ang daming responsibilidad. Kaya parang itong 2x2 squared format, mas bagay talaga siya sa mga bagong pasok. At yun nga, imbis na kung ayaw mo sumugal nga sa one-on-one battle na bagong upload, tas hindi ka familiar sa pangalan, pero kapag nakita mo, ito, 4 na MC, kagad yung mapapanood mo at ma-judge mo siguro kung dapat mo pa ba silang abangan sa susunod na battle o 'di ba? Parang maraming magandang konsiderasyon talaga dito sa 2x2 squared. May konting remix dito kaya pinangalan na namin 2x2 squared. Imbis na 16 na pares, binaba naman natin sa 8 pares at kumbaga dahil dun nababawasan siya ng isang round sa tournament bracket. Ang mananalo dito sa unang ikot ng bracket pasok na kagad sa semifinals. Tapos ayun, para siguro sa mga nagtatanong ba't ginawa natin ganun, una sa lahat kasi yung lumang 2x2 talaga logistically sobrang hirap dahil literal na doble higit doble pa nga yung paghahanda na pumapasok doon. Yung konsiderasyon ng una yung pagbuo ng mga pares, sino ba talaga deserving, sino ba talaga may natural na chemistry, sino ba talaga yung may sapat na kakayahang maghanda, kasi marami rin talagang pares doon na magkakalayo, pahirapan maghanda. At dahil doon parang hindi nagiging parang maraming classics na lumabas galing sa 2x2 pero at alam ko enjoy natin lahat yun, pero para maituloy natin parang kinailangan talaga ng konting remix. Pati na rin kumbaga parang sa pagbuo ng round, parang medyo binabawasan natin ng filler moments sa tournament na ganong kalaki, ganong karaming involved. Kaya parang yun yung pinaka naisip naming solusyon na may nakapagsabi rin, may nakapag-comment din minsan na parang isipin nyo siyang parang in-season tournament ng NBA, parang gano'n. Hindi naman yun yung intensyon, pero parang sige, parang bagay na rin. Ang isa ring sa consideration kung bakit
binalik talaga yung 2x2 ay yung ano yung mismong pagpasok ng bagong talento mula sa Process of Illumination 7 na ilang taon na, at yung mga 1 minutes at yung mga sumunod dito, yung mga paisa-isang lumalaban sa bigger stage o kaya sa main event sa labas ng 1 minutes. Ang hirap ang hirap habulin lahat ng lahat ng individual na na karera ba na kaya ako naisip parang isa sa magandang dito. Ito yung parang kumbaga magandang launching point siguro ng ng mga bagong MCs na mas makapagpakilala sa inyo, mas tumatak sana dahil at siguro nasaksihan ng iba nung Vuelta Balentong 11 at may isa tayong yung pinakaunang laban ng 2x2 squared doon ginanap na si Casper Espero versus Kenzer Mimak. Kahit ako mismo na yun nga parang tinigil ko muna yung 2x2. Hindi talaga may itatanggi yung yung magic na kaya niyang buuin At lalo siguro para sa mga MCs na yun nga parang mga bagong pasok pa lang sa liga at kung gusto natin na mas syempre yung mga hindi kasing babad na fans dyan ang iisipin nila parang sino ba itong mga to. Kaya para sa akin, parang kumbaga yun nga yung perfect chance na parang kung hindi ka man interesado sa mga pangalan nila bilang one-on-one battlers or one-on-one MCs, parang may posibilidad sana na saka pa kayo ma-intriga siguro dahil parang 2x2 to. Kahit di mo kilala yung dalawang pangalan o yung 4 na pangalan, baka kung ma-curious ka lang ulit kung ano yung epekto, ano yung style ngayon sa 2x2, edi mas may chance na maalala nyo itong mga bagong pasok sa liga at mas makapagpakita rin sila ng kakaiba na pagdating sa one-on-one battles din, hindi nila basta-basta may lalabas yun pero sa 2x2 talagang may iba kang may lalabas talaga Kumbaga magandang training grounds rin talaga to sa sa mga MCs lalo kapag medyo mas bata, parang yung magic nagsisimula pa lang yun sa paghahanda nila Parang kumbaga 'di ba ang pagdating sa paghahanda sa battle sa pagsusulat nun paraan siya ng parang nakikilala mo sarili mo lalo. So may ganung effect na nga kapag one-on-one 'di ba, naghahanda ka mag-isa ganun. Tapos habang iniintindi mo yung kalaban mo, nakikipag-chess ka sa kanya, sa utak mo. Parang nakikilala mo sarili mo Tapos dito sa 2x2 sa paghahanda naman nito, parang nakikilala mo rin sarili mo sa ibang paraan pa dahil may may kasabay ka mismo. Parang literal na equal mo pagdating sa pagbuo ng So, syempre marami talaga dyan na yung hindi di ba? Hindi nagkakasang-ayon sa linya. Parang, parang hindi, pangit yan. Tapos, syempre, kung ikaw MC ka, medyo ma-pride ka rin. Anong pangit? Parang pwede naman to, gamitin na natin to. Tapos, pero, hahanapin mo yung pinaka-balance ng syempre, yung individuality na, na isa sa pinaka nire-representad dito sa hip-hop at sa pag-rap. Yung individuality, pati yung teamwork at yung camaraderie, di ba? So, makikilala mo rin sarili mo at yung kakampi mo sa ibang paraan di ba? Kaya, yun, doon pa lang may magic na doon. Execution of performances, ibang-iba din dahil sobrang dami mong pwedeng gawin na dalawa na kayong boses imbis na isa, di ba? Sa mismong tunog pa lang kumbaga sa sonic aspect ng ng pagra-rap, yung rhythms, yung percussions niya. Iba na yung magagawa mo tas ang dami rin mula sa conceptual din, 'di ba? Kunyari, kung gusto mo magpa-sound effect, putya yung kakampi mo, pwede, parang lalo kung magaling siya mag-sound effect o kung beatboxer siya o 'di ba? Parang pwede mo nang i-incorporate sa sa rounds mo Tas yun, iba talaga. Tingin ko kahit sa live lalo parang ramdam yan ng mga tao na parang kapag nakanood ng 2x2 parang iba rin to, iba rin yung iba yung energy, iba yung alam mo, iba yung paghahanda kahit papaano. Kahit hindi mo siguro ma-explain o ma-breakdown tulad ng kaka-breakdown ko lang. Ramdam mo na parang, parang kung feeling mo yung ginagawa ng one-on-ones, parang ang hirap nun. Parang mas iba rin yung pagkaramdam nun na kapag nakita mo yung 2-on-2, parang putsang hirap paghandaan nun. Kaya yun, parang mga halimbawa ng magic ng 2-on-2. Tapos siguro yung pagiging expected unexpected niya, 'di ba? Parang literal na magnified din siya multiplied talaga siya yung
Dahil nga, literal, doble na eh. So, kahit sa ganun, kahit sa pagiging expect the unexpected niya, sa ganitong klaseng tournament, sa ganitong klaseng matchup na hindi nyo muna pinapansin sa simula po siya, dito talaga pwedeng ano eh. Kumbaga kung kahit solo MC ka, tas kuyari hindi ka kasing hinog pa ng hinahanap sa liga, sa ganitong 2x2, para kang ano eh, nag Super Saiyan Chamber. Parang ganun eh. Kasi parang iba yung ano, iba talaga yung ano, yung paghahanda ng mga MCs. Isipin mo yung ano, babiyahe pa lang sila sa ano, magkikita-kita sila, mag-aaway. Sa schedule pa lang, mag-aaway na yan. Tapos sa practice methods, parang sa ganitong ano eh, kumbaga pwede kang maging talagang ano, kuyari, mababang quality na MC, sabihin na natin. Tapos dahil dito, pucha parang na ano eh, yung training na madadaanan mo dito, kahit yung experience, yung pag bukas ng ano, ng creative horizon mo. Parang ano eh, pwede ka talagang mag-accelerate eh sa paggaling sa ano. Pero syempre lahat to, parang kumbaga, hindi rin naman sila makakapasok ng basta-basta lang, no? Parang lahat sila may inaasahan tayo sa kanila na dito nila sana may ipakita para maging worthy siguro ng atensyon nyo at pagtangkilik nyo kung kailangan natin tingnan sa ganun. Yun, yung energy nun, yung aggression talaga dumodoble. Tumatapang ka eh, 'di ba? Parang may rest back ka eh. May saluhan. Dagdag sa difficulty level nun is literal doble rin yung doble yung risk pagdating sa 2x2. Magkamali lang yung partner mo, tapos hindi nyo nasalo na maayos, yun, parang may epekto din. So, di ba, parang high stakes, high risk talaga siya in a way na para mabigyan tayong lahat ng isang parang magandang battle na, di ba, hardcore battle fan ka o hindi, yung putya ma-enjoy ng lahat at makuha nila yung attention nyo, mapaniwala kayo na putya worth it sila na na abangan, na ganun, kaya nilang lumikha ng ganung kalupit, mga ganung bagay. Kumbaga rin to eh, yung kailan ko ba siya pinag-isipan na? Hindi rin sobrang aga ngayong taon eh. Parang dumapo lang siya siguro sa akin mga June na. Tapos hindi ko rin talaga siya iniintindi. Hanggang sa bago ng siguro nung unang bersikulo, parang mas nakikita, mas nagmamaterialize na siya sa utak ko na parang posible. Pero syempre kumbaga alam ko na kagad yung mga magiging hadlang, availabilities, logistics, ganun. Kaya kahit na hindi siya mismong hindi ako sobrang tutok sa idea niya, parang unti-unti ko siyang tinitingnan na posible ba to? Kung ito yung mag-semis, saan gaganapin? Kung mga ganung bagay. Tapos yun, parang hanggang sa nag-make sense talaga siya para sa Vuelta. Yun, mula sa Vuelta, parang doon talaga lalong parang tawag na ito. Doon lalong nag-materialize talaga yung plano para sa Tapos, yun nga, pwede nga siyang every year. Tapos, kumbaga, kung eto nagawa natin ng medyo mas medyo hindi kasing haba ng preparasyon tulad ng mga dating 2x2 na talagang 1 year ahead halos. Eto, yun, parang mas mapaghahandaan rin natin next year na ganun siya lagi, parang sa second half pa ng season o ng taon natin, habang umandar na yung isa buhay, may isa pa kayong pwedeng abangan na parang conference cup siguro kung para sa mga diyan, 'di ba? Dagdag pagkakataon din talaga lagi sa napakaraming bagong pasok sa lahat ng Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Ito tulad niyan, parang tuwang-tuwa ako na nahanapan ko ng paraan na medyo ma-represent ulit yung mga ibang bagong pasok sa Mindanao dahil sila pa yung hindi pa namin nababalikan ngayong taon. Sana magawa pa natin pagkatapos na itong second sight. Siguro baka nasa 50% pa lang ako doon. Pero pagkatapos ng shoot na to, yan, medyo tutukan natin yan. Tingnan natin kung magiging posible. Pero natutuwa rin ako na yun nga, at least parang biglang may bumagay na isang pare sa makapag-represent ulit ng Mindanao. So kung makita nyo rin yung bracket na nilabas na, gusto kong isipin na napaka-balancing talaga representasyon muli na may
2 pares sa Visayas, may 1 pares ng Mindanao, sa mga iba't ibang lugar ng Luzon. May FEMC pa, may FEMC representation. Kaya, ayun, parang good luck sa inyo lahat. Yari nyo yan. Siyempre, focus and enjoy. Pakitaan nyo kami ng yung enjoy natin lahat. At, yun, kita-kits tayo dun. At yun, dito naman, para sa second site, 13, Enigma Machine naman. Mula sa baba, isa-isayin natin. Pero siguro, siyempre, habang tumatagal din yung mga ganitong Enigma Machine, sa isang banda, habang hinahanap ko yung ano pang may papaliwanag kung hindi pa napapaliwanag or hindi nyo pa siguro naiisip, medyo mahirap mahirap umiwas na paulit-ulit na yung ibang sinasabi ko. Minsan kung, di ba, puro well-rounded versus ganito, ganyan. At lalo siguro sa ganitong lineup, baka iklian na lang subukan kong iklian at i-summarize ng pinakamabuti lalo sa mga ilang MCs or mga ibang pangalan na baka hindi pa kayo kasing pamilyar. Simulan natin dito. Dave Denver, Calix. Yan. Evolution ng well-roundedness. Baka yun yung pinaka-succinct na paliwanag nun. Dahil ito mga parehong bata, parehong gutom, parehong yung strengths nila talaga may napapakita sila sa bawat bahagi o aspeto ng battle rap. Supremo versus C-Rhyme, ganun din, tingin ko. Ito talaga yung next evolution, mga bata na na kumbaga ang tagal na nilang pinag-aaralan lahat ng mga techniques. Sa pagka-alala ko, si C-Rhyme may kakaibang kakaibang comedy, kakaibang construction na technical din. Supremo talagang ganun din, evolution of well-roundedness. Siguro sa mga ganitong laban, babaksak din talaga. Doon mismo pinakababaksak yung uniqueness at creativity ng mismong content or ng substance ng sinusulat mo, ng nabubuo mo. Parang kapag ganun kadikit yung lahat ng skill levels, parang doon na lang yung di ba? Yung doon na lang sila mas di ba, matatatak sa inyo, kumbaga, na kapag may napakita silang kakaiba na extension ng nila, ng identity nila, ng style nila at personality nila. Razik versus Hemphill. So kung kanina medyo ganun nga, evolution of well-roundedness, ito sila parang may mga kakaibang style at kumbaga mas distinct talaga yung siguro yung mga direction na pinipili nila sa content nila at pati na rin sa overall style, sa execution, sa delivery. Pero parang ratratan tong dalawang to. Tingin ko yung presensya nilang pareho, parang kakaiba yung magagawa nilang atmosphere dito. Tulala versus K3U. Ayan, papunta naman tayo sa mga iba't ibang styles din. K3U, sa totoo, isa sa matagal nang nagpupursige sa underground, nakapagpahinga na at lahat, pero pasalamat at nagpursige ulit, tuloy-tuloy pa rin siya, bumalik siya. Nakapagpakita siya ng kakaiba sa 1 minutes na mas yun, parang lumilitaw din yung identity niya sa 1 minutes 3. Si Tulala, kilala niyo naman na ata, parang litaw na litaw yung identity at style niya. Hindi ito halimbawa ng mga battle of the evolution of well-roundedness. Kumbaga, ito naman mga specialist, kakaiba, mas kaliwa talaga si Tulala. Pero man, wag niyong tulugan to. Tingin ko yung magagawa nilang mga dito, parang kakaiba rin at karapat dapat napakinggan. Parang hindi lang siya mismong kakaiba, parang kumbaga may hindi chamba yun, may hinahabol din talaga silang direksyon ng art sa styles nila. At punta na tayo sa 2x2 squared, no? Bale, yun nga, nung Vuelta Balentong, yun yung pinakaunang laban. Luzon and Motos represent na sila Casper at Espero versus later represent naman na si Kenser at Mimak. Tacoma versus Tacloban. Magandang representasyon ng
Bisaya na bukod pa sa mga Cebuano, kumbaga, syempre yung mga bagong evolution din nga ng mga Luzon MCs. Tapos dito naman gaganapin yung tatlong ibang laban ng unang ikot ng bracketing. So, andyan si Aubrey Marichu versus Secreto at Article Clipted. Tingin ko baka isa to sa mga sleeper battles ng event. Syempre baka yung iba hindi sila pamilyar kay Secreto at Article Clipted, pero pwede niyong balikan yung mga laban nila sa 1 minute sa Davao, at si Secreto nakapag-ahon na yan at ibang event pa. Tingin ko yung styles nila lalo parang ito yung mga pagkakataon na baka sobrang ma-magnify nila at sobrang may iba silang maipakita. Ganon din para kay Aubrey at Marichu. Sila naman magkaibang styles. Pero dahil doon magkaiba rin yung strength. So sa pagdating sa 2x2, maganda yun kapag may isa magaling sa ganito, yung isa naman magaling sa ganyan. Kumbaga kung tatapatan mo yung mga specialist, kung yari medyo mas mahirap kung hindi mo matatapatan kung yari yung presensya nito. Kung matatalo mo yung presensya ng isa, hindi mo naman matatalo yung presensya ng isa. Kung matatalo mo naman yung concepts ng isa, hindi mo naman matatalo yung concepts ng isa. So, ayun, tingin ko iba rin yung mapapakita talaga ni Aubrey at Marichu. At syempre, kahit anong pagsali natin na konsiderasyon na sa nire-representa nila na kuyari pagiging FEMC, ay sila mismo naman tingin ko parang gusto nila talaga ipatunayan na parang ito naman yung bagong henerasyon din ng mga FEMCs, at maging syempre 'di ba maging magandang inspirasyon para sa mga future FEMCs din na kaya talaga makapagsabayan kanino man, anong mang style, anong mang dikdikan. At ito yung matchup nila laban kay Secreto at Article Clipted. Parang tingin ko yan, kung walang pumalya, parang sleeper battle of the event yung itong battle na to. Jos versus Vicente, Tondo represent versus Atoms at Cygnus, Bicol represent, galing Albay at Kamsur. Tingin ko nakita nyo naman na yung styles ni Jos at Vicente, at parang kung bakit sila napakabagay na magsama sa 2x2. Kutob ko iba yung puwersang mabubuo nila na silang dalawa. Pero tingin ko rin at sa nakita ko naman dito kay Atoms at kay Cygnus, kahit na may onting kalayuan sila sa isa't isa, parang feeling ko sa tagal na rin nilang nagsasabay sa iba't ibang battle events, syempre may bonding na, may chemistry doon, at tingin ko yung chemistry nila magiging sapat yun. Parang kumbaga palag rin tong dalawang to, hindi sila magpapabulyo kung ano man yung tingin yung kayang gawin ni Jos at Vicente sa letrahan din. Parang kakaiba yung strengths nila na yung isa mas punchliner, na hindi ibig sabihin hindi punchliner yung isa, pero yung isa naman mas litaw naman yung rhyme schemes, na hindi ibig sabihin mahina yung rhyme schemes naman nung isa, yan, tingin ko bakbakan yan. Parang may gusto rin patunayan tong si Atoms at Cygnus, at syempre sila Jos at Vicente, may ma-continue pa rin nila yung pagpapakilala nila sa liga ng flip top. Susunod, Nego G Pamoso ng Valenzuela at Deadline RG ng Iloilo. Ayan, Nego G Pamoso, siguro mas familiar na kayo sa mga pangalan nila, at Pamoso rin, isa rin sa matagal na nagpupursige talaga sa battle rap, at salamat sa pagpupursige niya. Ngayon, kakaiba, parang kahit ako hindi ko inaasahan tong pagpapares nila, pagpapartner nila. Parang style-wise, hindi ko siya maiisip, pero kadalasan kapag ganun na may plano tong mga to, tingin ko dahil magkalapit naman sila sa Valenzuela, parang kahit gaano kalayo yung siguro yung strengths nila or styles nila, parang feeling ko may matatahi silang kakaiba rin dito. Tapos Deadline at RG, posibleng hindi kayo kasing pamilyar, pero mga Iloilo represent naman, mga so pucha, di ba? Parang pantay na pantay talaga yung representation. May nanggaling na ng Tacloban, may mga galing Iloilo, may galing Bicol, may galing Jensan. Mga gusto kong yun nga, kumbaga gusto kong maintindihan nyo na
na worth it silang panoorin at may mga naipakita na to sa mga past battles nila. So, ganoon lang naman kadali. Kung hindi ka pamilyar, edi panoorin mo yung past battles, di ba? Parang hindi naman kasalanan ng iba yun na ano yun, na parang kapag kuyari yung mga ganyan na sino ba yan? Sino ba yan? Kaya nga nandyan kaya nga in-upload para panoorin nyo Kayo lang yung hindi nanonood. Pero kung mapanood nyo at maano nyo, parang kumbaga mahanapin nyo ng oras na at interest na mapanood, mabigyan mo sila ng pagkakataon at laruin mo yung imagination mo sa kung anong kaya nilang mabuo kapag nag-tandem sila sa 2x2. Ano yung pinaglalaban nila, ano yung kwento nila, ano yung gusto nilang patunayan at ipakita. Diba? Para Deadline at RG, magkaibang strengths din kung tuusin sa styles nila. Ayan, makikita nyo yan kapag mapanood nyo yung mga at solid yung mga naipakita nila nung gubat at nung 1 Minute Cebu. At sana dito sa mga ganitong klaseng battle, ganitong klaseng matchup, epekto niya live. Sana yun nga, ito yung magsilbing parang paalala sa inyo na hindi dapat tulugan yung mga ganitong klaseng matchups. Para sa huling laban natin, number 144 versus Marcong Bungo. Actually hindi ko rin sila kilala Ano to parang ito yung mga sa ilang libong nagpi-PM sa akin na sir, pwede bang mag-battle? Tapos parang wala lang, gumising lang ako isang araw. Parang yung unang dalawang message na nakita ko na ganun, parang paano ba bumatel? Yung halatang hindi talaga sila familiar sa kahit anong proseso ng flip top, pero parang ewan ko kung anong pupasok sa utak nila para i-message ako ng di ba? Kakaibang oras. At inaasahan nilang sasagot ako. Pero eto na, yung unang dalawang nag-PM sa akin, paano ba sumali? Sinabi ko, sige, sali na kayo, eto na, second sight, 13. Tapos parang yung isa, tama sir, on beat ba yan? Tapos di ba, parang freestyle ba daw? Pero tingnan natin kung anong gagawin nila. Pero feeling ko nakakatuwa yun, yung number 144 at si Marcong Bungo. Bahala na lang sila kung paano nila mahanap yung venue. Mga hindi kahit sa venue hindi nila alam kung saan talaga ginaganap Parang iniintay nila na dumaan sa lugar nila. Kaya sinabi ko lang, basta ito yung venue, hindi ko na sila binigyan ng Google Maps or kahit anong bahala na sila makarating. Kung darating man, di ba? Malay natin, baka hindi rin sumipot, Di kaya mga asset to mga to. Paghahanda para sa TIU, ayos naman. Kayang-kaya, syempre, medyo familiar na tayo dyan. Nakakapagod lang din dahil galing lang talaga ng Vuelta Balentong 11. Hindi pa nga kami masyado nakakapag-recover, pero kampante naman kami sa mangyaring setup. At tanggap naman namin kung yung iba dyan ayaw nyo talaga manood ng live, sayang, your loss naman. Pero handa na rin na kami sa gusto namin gawing laro dun sa sa quality ng para sa event na yun. Sana sa mga manonood noon, sana magustuhan nyo. Kung kaya lang din talaga makabuo ulit ng isa pang flip top tutok para doon, pero medyo pahirapan na dikit at inahabol rin natin yung isa pa. Logistically, yun, parang tetesting tayo ng iba doon, sana magustuhan nyo. Kaya yun lang yung masasabi ko. Expectation sa event, bukod sa napakalaking syempre factor lagi yung expect the unexpected, pero magkasama na rin siguro doon yung masamang expect the unexpected, tulad ng choke na wala naman sa ating may gusto, pero kuyari mangyari siya, parte talaga yun. At expect the unexpected na positive na yun nga, gugulatin tayo ng mga ibang MCs doon. Tingin ko medyo iba yung magiging atmosphere dito in the sense na hindi siya kasing seryoso, pero kumbaga siguro hindi kasing taas yung tension dito at parang mas maluwag yung chance ang mag-enjoy lahat. Alam mo yun, parang dahil kuyari sa expected attendance, yung magiging setup ng venue, yung gano'n yung pagsakay pa natin siguro sa high natin mula sa Vuelta Balentong 11, malamang may energy pa rin aapaw hanggang sa second sight 13. Sa totoo yan, yung mga ganitong lineup yan, paborito yan ng mga kapwa MCs din mismo. Nakakapag di ba, parang lalo yung mga iba na wala namang walang laban, yan yung pinakamasarap lagi na para sa MC, yung maka-enjoy sa event na walang laban, tas yung pwede kang talaga makihalubilo at makitayo sa crowd.
Kaya yun, enjoy talaga. Tingin ko, yun, siguro, if anything, baka subukan natin habulin yung mapakita natin kung bakit pati yung ganitong klaseng lineup ay worth it maging Metro 10th level o kung ano man, di ba? Parang yung, kahit di nyo kasing kilala yung mga ibang pangalan, maging sobrang solid yung ganong karanasan na ikwento nyo pa sa ibang tropa nyo at sa mga susunod na ganong medyo similar na na lineup or yun, dumami ng dumami. At makapag-testing lang din talaga ng yun nga, yung ibang setup, parang tingin ko maganda rin yun na na pakiramdam kahit isa o dalawang beses sa isang taon. Yun, tas pagkatapos ng second site 13, pinaka-pangarap namin is makapag Cebu, Davao ulit, tapos Ahon na. Kung tusin nga, parang 4 na event yun na may sisiksik sa huling ilang buwan ng taon, no? Yung kung uubra man, ano nga yun halos magkasunod siguro yung Gubat, Pacos, Ganay. Kumbaga, isa pang ikot, tas yung pinakamahirap na pagpipili, pagsasalansan ng lineup para sa Ahon at kung paano ma-accommodate lahat ng bagong pasok, lahat ng mga hindi pa nakaka-battle ulit, lahat-lahat, 'di ba? Parang hindi ko na alam kung pwede nga lang magka day 3, day 4, day 5 yung Ahon, baka kailangan pero syempre maawa naman kayo sa amin. Pero yun yung pangarap. Maraming salamat ulit sa lahat ng nakasama sa Vuelta Balentong. Sana ramdam nyo talaga kung gaano kasaya talaga yun, yung kabuuan nun, yung kasaysayan nun at lahat. Sana maengganyo pa kayong manood pa ng mga uploads, mga parating na events at kung ano pa, kahit anumang format yan, kahit saan man tayo mapadpad, sana magustuhan nyo at lagi rin naming maabot yung kumbaga yung mabigyan namin ng hustisya palagi yung pagsama nyo sa amin, pagsuporta nyo sa amin sa mga ganitong sa mga pangarap natin, sa mga pagka-hip hop natin. Kita-kits sa second site 13. Yun, tingin ko basta kita-kits na lang kung sino man sino matapang, putya, kita-kits dun. At enjoy natin, baka pwedeng beer drinking contest o kaya K-Ram gulpi contest. Pwede yun, K-Ram gulpi contest.